3, verse number 9. I choose this verse. There's only one verse nga mao'y ato nga tanawon karon, no? Ang mensahe karon, kinds of people God cannot save. 2 Peter chapter 3 verse number 9. Na ako lang i-explain din nga ang Diyos dili siya gusto nga dunay malaglag. Pero dunay mga tao nga dili maluwas gyud sa Ginoo. And I'm praying if you are one of this person nga Ginoo di makaluwas, dili siya makahimo pagluwas nimo because of something na animo nga wa nimo gitugyan diya sa Ginoo. Now I'm praying that God will open your eyes and you will be saved. 2 Peter chapter 3 verse number 9 ako masahon. The Lord is not slack concerning His promise, and some men count slackness, but is long suffering to usward. Ang Ginoo, grabe ang iyang pagpailob kanato. Wala pa tanya kuha ang atong hinulaman nga kinabuhi, because God wants us to be saved. Not willing that any should perish. Dili siya gusto nga dunay maimperno, but that all should come to repentance. Apan dunay mga tao nga dili gyud maghinulso sa ilang mga sala. Ilang gyud na huna nga dili kayo importante ang pagpangita sa Dios. But this morning I'm going to preach kinds of people God cannot save. Mga klase nga tao nga ang Dios dili makaluwas. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this morning sa mga mothers nga nakaroon. Lord, I pray that you will touch their heart, O God. A Holy Spirit mag-work sa among taliwala. Ang mga save, Ginoo, kaming tanan, ako nagpray nga madasig mi sa pagsugilon sa imong pulong. And Lord, kung doon naman gani among mga bisita nga wa ma-save, I ask the Holy Spirit to convict their hearts that they will not leave this place without accepting and receiving the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. In Jesus' name I pray, Amen. Okay, maglingkod mo palihog. Dagan salamat. Now, ang Diyos nagtinguha siya ang tanang tao maluwas. That's the desire of our God, the Creator of this universe. He sent His Son to die for us. And the Lord Jesus Christ, na sa iyang kasing-kasing, iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak, aron ang tanan nga mosali kaniya dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon. He loved the world means all people. You cannot say, Pastor, wala man siguro nagano nako, wala man siguro nagtagad nako. No, you are wrong. There is God in heaven who love you. And in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. He is not willing that any should perish. Ato nang gibasa ganina, 2 Peter chapter 3, verse number 9. But there are people that God cannot save. But there are people God cannot save. Who are these people? Kinsa maning mga tawhana, Pastor? Number 1, the self-righteous. The self-righteous, kaugalingon nga pagkamatarong ang ilang gisaligan nga makaadto sila sa langit. Doon ay mga tao nga nagtuo sila, doon ay mga tao nga nagtuo sila nga dili sila kaayo dautan nga mga tao. Yes, of course. Maybe you are a righteous compared to others. Pero the truth, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Now, nagunaw na sila nga dili man may pareha na mga dautan yun, no? Kami nagtarong man mi sa among kinabuhi. Ang ilang gisaligan, ang ilang mga maayong buhat nga makasulod sila sa langit. They don't believe nga only by faith on the Lord Jesus Christ makaadto sila sa langit sa adi mi mutuan by faith lang kasayon gud ana. How about our good works? Kay una-una nila their good works, ang ilang maayong binuhatan, igo na nga makapasulod sa langit. That kind of person is self-righteous person. O sa mong us today, nga nagunaw na ka, ikaw mas maayo sa uban, you are a self-righteous.
Ang Diyos dili siya gusto niya na, gusto sa Diyos muduol ta niya, and then atong i-acknowledge nga kita sad makasasala. In Romans 10:3 and verse number 4, for the being ignorant of God's righteousness. Kini mga tawhana, they are ignorante sila sa righteousness sa Diyos. And going about establish their own righteousness. Tungod kay ignorante sila sa righteousness sa Diyos, diha ni Christ nga atong makuha, kung ato siyang dawaton, ang ilang gihimo, ilang gi-establishar their own righteousness, but not committed themselves unto the righteousness of God. Wala nila gitugyan ilang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos, and have not submitted themselves unto the righteousness of God, for Christ is the end of the law for righteousness of everyone that believeth. Sa diha nga gituhuan nimo si Jesus Christ nga imong maluluwas, nahimo kang matarong. Wa kay sala atubangan sa Dios, og that's the reason why you can enter to heaven. The word holy, di ba mabasa nato, mga balaan tao. Ano nahimo silang balaan? Tungod kay nituo sila ni Jesus Christ. Holy means sinless. Kita na sayod even Apostle Peter na makaksya. But he becomes sinless because of their faith in the Lord Jesus Christ. Now, self-righteous are ignorant of God's righteousness. For being ignorant of God's righteousness, kung nagtuo ka nga maluwas ka pinaagi sa imong good works, you are a self-righteous. Now, kini mga self-righteous ang ilang gisaligan, ang ilang pagkamatarong makasaka sa langit. But no, you cannot enter heaven by doing good works, because your good works in the sight of God, sama lang ni siya sa trapo nga nahugawan. I cannot enter heaven pag paningkamot tao, even I'm a pastor, pero makasulod ko sa langit because I trusted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. O ako siyang gidawat nga akong bugtong o personal nga maluluwas. 1976, I got saved because I received and I put my trust on the Lord Jesus Christ. Pero ningtak na sa kabuntagon ka siya, no, I don't believe that. You are a self-righteous. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naghimutag matarong dili aron maluwas ta. Kung dili naghimutag matarong kay giluwas na ta. Amen? I try my best to do nga maghimo kong maayo nga buhat. Dili aron ko maluwas. Kundi kay giluwas na ko sa Ginoo. Now, higala, kung dili ka mutuo, nga pinaagila ni Kristo maluwas ang tao, ang imong ginahuna nga magbuhat kag maayo, aron ka maluwas, idugang nimo sa imong pagtuo, you need to be repented, dapat maghinulsol ka. O niya, dawato nimo si Jesus Christ nga imong maluluwas, because God cannot save you if you that kind of faith nga imong gisaligan. You are ignorant of God's righteousness. You cannot be saved that kind of faith. Mao ni mga tao nga di sila maluwas because they are self-righteous. Apan kung makasala ta, mawala ba nato ang kaluwasan? Pastor, unsa bay pasabot nimo? Human nimo madawat si Jesus Christ, human ako madawat si Jesus Christ, luwas na day ko. How about kung magbinuang ko? Maingon sa Bible, kung tinuod ka na luwas, bag-o ka nang binuhat. Doon ay kausaban sa imong kinabuhi. Unya, kung magdili ka, magpakasala ka, the Bible says in Hebrews 12:5-9, kastiguhon ka sa Ginoo. Bunalan ka sa Ginoo. Ang anak nga makasala, bunalan, right? Pero anak gihapon. Kanang akong mga anak, sa bata pa na, wala na, they are not sinless. No? Na mga panahon nga ako silang pantunon. Pero ako silang anak. Sama sad ni ana. Sa diya makasalat at sa Diyos ang atong pagkaanak magpabilin. Once you're saved forever. But the problem is, are you truly received Jesus Christ as Lord and Savior?
Si Kristo bagyod ang imong gisaligan nga makaluwas nimo. If you trusted your religion, if you trusted your good works, I will tell you this, you are a self-righteous and God cannot save you. Now, maybe wala ka nimo gidawat si Kristo nga imong maluluwas kay dili ka mutuo nga ang pagtuo ra ni Kristo makaluwas. You are a self-righteous. You need to be, dapat mag-repent ka. Ibutang mo yung pagsalig ni Kristo. Amen ka, Lord, I cannot save myself. Lord, I'm a sinner. Lord, forgive me. Lord, please come to my heart and save me. That day, mahimo kang anak sa Diyos. And your name is written in heaven. Isulat dito sa langit. O yan kamatay nimo, you have an assurance 100% that your soul will go to heaven, not because of your good works, but because of God's righteousness nga naa ni Jesus Christ. Sadyang mutuo ka ni Kristo, imong madawatan ang pagkamatarong sa Diyos, imong maangkon. Naigsoon ko sa Ginoo, God cannot save you if you will not accept that you are a sinner and need a Savior. Kani mga self-righteous na gunahon na sila, kaya ra nila nga makaluwas sa ilang kaugalingon kay gawna-una sila nga dili sila mga dautan nga tao. You cannot be saved nga klase nga pagtuo. Sama-sama sakiton, dili siya mo inom og tambal, kundi dili siya mo angkon nga masakiton siya. You cannot help sa usa ka masakiton, kundi siya mo angkon nga I need a Savior. Kinahanglan kog doktor, na kinahanglan kog tambalan. Maigsoon ko sige, all of us, ang atong, kung wala si Kristo, watay paglaom nga maluwas. Pwede mong angkonon nga ikaw, usa ka makasasala, yes, Pastor, I'm a sinner, makasasala ko, dili ko makaluwas sa akong sa kaugalingon ako. I need the Lord Jesus Christ. Siya ang imong abrihan, ang imong kasing-kasing, imong dawaton si Jesus Christ. Himuon ka niya nga iyang anak. Og mahimo ka nga ang imong kaluwasan, imong maangkon diha ni Christ. Number 2, usa pa ni mga tao nga ang Dios di makaluwas. Una, mga tao nga self-righteous. Ikaduha, the hypocrite, tigpakaron ingnon. Ang hypocrite usa ka tao nga nagmaskara. Dili tinuod niya nga nawong, nagmaskara. Tigpakaron ingnon. Now, nagpakaron ingnon siya nga nagtuo siya o nagdawat siya ni Kristo nga iyang maluluwas. Pero sa tinuod wala niya gidawat si Kristo nga kinasing-kasing. Dawat-dawat lang, dili kinasing-kasing. Now in Job chapter 27 verse 8, for what is the hope of the hypocrite? Though he hath gained, when God taketh away his soul. Ako nahadlo ko nga daghan sa mga tao nga mga naatod sila sa simbahan, nidawatod sila sa Ginoo, pero dili gyud tinud-anay nga ilang gidawat si Jesus Christ. That hypocrite. The hypocrite walay paglaom maluwas kay dili sila magsulti sa tinuod. Nagtakuban, nagmaskara, mura pud og Kristohanon. Dawat-dawat pud sila, simba pud sila usahay. Usahay, moapil og choir, even choir members. Dili nato masiguro nga sila tanan naluwas. Bisan pag-usahay nakadiri sa simbahan, it cannot guarantee that you are truly saved if you are hypocrite. Kaning hypocrite nga tao, di ni makiglalis. Kapoy naglalis ay. Dawat kasi Ginoo, dawat, Ginoo na. Ay managyawa. Di ba? Usahay, muna itong rason. Kasi madawat sa Ginoo, dawat po ko, pero dili ka nasing-kasing. Wala gini mo masabti. Nganong imong dawaton si Jesus Christ? Nganong atong dawaton si Jesus Christ? Because there is no other name nga makaluwas nato. There is no other way nga makaadto to sa langit. Gawas sa ngalan ni Jesus Christ. Ang pagdawat ni Jesus Christ, dili adawat ay kay aron sa iyo mahuman. Aron kapoy kina makiglalis ta. No, you must understand that you need a Savior. And you need to accept Jesus Christ because that's your only hope to be saved. Ang lake of fire, ang linaw nga kalayo is a real place. I know 100 years from now, kita tanan patay na.
Wa na'y mabili nato. Lahi na nagpuyo sa inyong balay o ang inyong atubangon mao ang hukom. Whether you are saved or not, you need to be sure that you are not an hypocrite. Nga imo gun tinud-anay gidawat si Jesus Christ with conviction to your heart. Diri daghang kay nagtrabaho sa SLB, inig wala na sa trabaho, wala na mo simba. Because they are hypocrites. Ngano man wala na kagatrabaho, unsa ka apil ng trabaho sa simba? If you are saved, dapat naa ka sa simbahan because anak ka sa Dios. Ang tinuod nga luwas nagtrabaho wala mo simba gyud. Kay karnero ka sa Dios, musunod sa Dios. Search yourself whether you are in the faith. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung doon ako'y sigurohon ning kalibutana ang akong siguro, nang ako yung kaluwasan. Kung tinuod bagyog ko nga nagdawat ni Kristo. Because in 2 Corinthians chapter 13 verse number 5, examine yourselves whether you are in the faith. Probe your own selves. Know you not that your own self how that Jesus Christ is in you. Na nabagin si Kristo sa imong kasing-kasing. Naagay ninyo, Pastor, naapon ako. Now, Jesus Christ, He will not enter to your heart unless you put your trust on the Lord Jesus Christ. Because ang tinuod yun nga naluwas, doon ay kausaban sa iyang pagtuo, doon ay kausaban sa iyang kinabuhi. When I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, doon ay kausaban yun sa akong pagtuo sa Ginoo. I believe that Jesus Christ and my Lord, mga igsoon ko sa Ginoo, I worship Him in them. I worship Him in spirit and the truth. Muna importante kay examine yourself. Why? Because inikamatay nato, there is no hope to be saved. Kas ara ta matao, kas ara sa ta mamatay. Muratag usalang yun kabala, musipyat ka, wala na yun. But every day you can examine yourself. Take time to examine yourself. Are you saved or not? Don't be an hypocrite. Now, number 3, the unbelievers. Doon ay mga tao nga diligid mutuo sa pulong sa Diyos. Dili sa mutuo nga ang pagtuo ni Kristo ang makaluwas. Dili sila mutuo nga sa Biblia. Dili sa mutuo nga usaray paagi sa kaluwasan. Dili sila mutuo nga usaray gyud si Kristo ra gyud ang makaluwas. In John chapter 8 verse 24, I said therefore unto you that you will die in your sins. For if you believe not that I am He, and you shall die in your sins. In Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart. Dapat ang atong pagtuo sa Ginoo kinasing-kasing, ang atong pagdawat ni Jesus Christ kinasing-kasing, that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. In Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. You need to believe. Daghang mga tao karon seryoso sila sa ilang reliyon, pero dili sila mutuo nga pagtuo ra ni Kristo ang makaluwas. They were seriously wrong. Your seriousness cannot save you. Ang makaluwas nimo, you need to believe to the Lord Jesus Christ that He is your Savior. Unsa ning pagtuo sa Ginoo? Pastor, unsa man ang pagtuo? I try to explain you what is faith. Ang tinuod nga pagtuo dunay pagsalig. Right? Sayo na kayo, tuo man ko sa Ginoo, tuo man ko ni Kristo. Now, nikaon ko og pamahaw kagahapon, kaya wapang ko mamahaw karon. O nikaon ko sa panihapon kagahapon. Kay nituo ko nga wala ko hiluin ni Yairot. Kay kung nagduha-duha ko, di ko mukaon. Kay nagsalig ko niya nga wala niya hilui. Kamu, kunay magluto. You need faith, right? Amen? Kay usay ang atong una-una, unsa man ang pagtuo, God? Now,
Kinsa may naoperahan na ninyo? Di ba nagpa-opera mo sa doktor kay nito o mo, kabalo mo nga, kining doktora, kabalo ni mo opera? Niadto mo sa doktor, nagresita ang doktor og tambal, inyong ipalit, unya inyong giinom, nya namoy tambal o maintenance ba? Kay nito o mo nga, sakto nang giresita sa doktor. Right? Musakay ta sa bus kay nisalig ta nga kanang driver. Kabalo na mo drive. Every time you need faith. Sa diha nga nagsakay ko sa aeroplano unya, nagtanaw ko sa mga bata pa kayo ang kuan ba, bata pa kayo ang pilot. Mura nakuan ko. Pero I need to trust, kay mo uli mangin ko. Kay ko ako mutuo niya, mugawas ko sa aeroplano eh. Now every day we use faith, right? Now, ang pangutana karon, kinsa man inyong gisaligan? Kinsa man inyong gituhuan nga makaluwas ninyo? Yourself? You are self-righteous. God, di ko mutuwa na. Unsa may mong gituan? Sa ambot lang. God cannot save you. You need to put your trust and your faith on the Lord Jesus Christ. Kung tinuod yun mong gidawat si Jesus Christ, ngay mong maluluwas. In Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung tinuod nimo gidawat si Jesus Christ, you will confess, imong isulti sa imong baba, imo siyang dawaton nga imong maluluwas. Daghang mga tao karon seryoso sila sa relihiyon pero dili sila motuo nga pagtuoran ni Kristo nga makaluwas. They were seriously wrong. Ang pagtuo ni Kristo mao ra ginibugto nga paagi nga makaadto sa langit. Tanaw na to in Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving, the words unbelieving, those people nga wala sila'y pagtuo ni Kristo, wa nila gibutang ilang pagtuo ni Kristo, nga si Kristo ra ang makaluwas nila. And abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part of the lake which burneth with fire of brimstone, which is the second death. Ang tao nga nagtuo, nga daghagdalan padulong sa langit, dili gyud maluwas. Kayo saray dalan padulong sa langit si Jesus Christ. If you are unbelieving, you are fearful, nahadlok ka nga mausab ang imong relihiyon, nahadlok ka nga modawat ni Jesus, mutuo ni Jesus Christ. The Bible says, shall have their part is the lake of which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mga higala, importante kayo para sa mga bisita. Jesus Christ said in John 14:6, Jesus said unto him, I am the way. Jesus Christ is the way, and there is no other way. The truth and the life. Siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Siya, no man cometh unto the Father but by me. If you want to enter heaven, you need to believe Jesus Christ. Si Jesus Christ ang imo agian, there is no other way nga makaadto sa langit. How about, Pastor? Pagtuo ni Kristo plus buhat. No, it's not the way. The way is the Lord Jesus Christ. Dapat ang imong pagsalig, ibutang nimo ni Kristo, wala gyulain. Ang uban ang ilang dalan, maayong binuhatan. Ang uban, faith plus maayong buhat. No. Ang uban, si Mary. Ang uban, pag-ampo. Nga ini kamatay na to, ampo ata. No, it's not in the Bible. After death, there is judgment. My prayers is this, that God, He will touch your heart and will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang uban, nagtuo sila nga dalan sa langit magpamembro sa simbahan. Even Baptist cannot save you. There is no religion nga makapadala nimo sa langit, but only the Lord Jesus Christ. Ang bautismo, dili makaluwas nimo unless ang mga tao nga dili makaluwas ang Ginoo, the blaspheme against the Holy Ghost. Now in Mark 3, chapter 29, but he that
shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but it is in danger of eternal damnation. What is eternal damnation? This is the lake of fire, mo na imperno. Kung imong i-blaspheme ang Holy Ghost, God cannot forgive you, but is in danger of eternal damnation. Now, the work of the Holy Spirit to every saved person is to guide us and to give us joy in times of trials. But to the unsaved, para sa wa maluwas, para sa among mga bisita karon, the work of the Holy Spirit is to convict you. Is to convict. That's the reason why you came, because of the work of the Holy Spirit. Siguro ang uban mo ka dili ko mukuyog oy, pero sa diha nga ni ani ka, because it's the help and the work of the Holy Spirit. He will convict, and He will convict to your heart. Magigsulti siya nimo. Ngay kinahanglan nga imong dawaton si Jesus Christ. Nga kinahanglan kag manuluwas. He's the one, he's the siya mo'y nagpasabot kanimo, nag-open sa imong unahuna ug sa imong kasing-kasing. Blasphemy against the Holy Spirit is conscious and hardened opposition of the truth, leads man away from humility and repentance. Kung gi-convict ka sa Holy Spirit karon, grabe nga conviction, pero nagpagahi ka. And without repentance, and God cannot forgive. Can be no forgiveness. Kung ang Holy Spirit nag-convict sa imong kasing-kasing karon, but you don't respond, next time God will harden your heart. And it will lead you to eternal damnation. So you need to be careful. When the Holy Spirit speaks to your heart, ang gusto sa Ginoo nga musunod ka sa iyang conviction. Doon ay mga tao sa diya nga siya nang nasultihan sila sa pulong sa Diyos. There is conviction nga na sa imong kasing-kasing, but you deny the conviction of the Holy Spirit. And sometimes mo na hinungdan nga pagahion na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. And you will not be saved. So those people na atong gihistoryahan karon, mo ni mga tao nga lisod sila maluwas, mothers, I'm praying for you. If you are not saved, ngay mong dawaton si Jesus Christ karon, ngay mong bugtong og personal nga maluluwas. Kay kana mo pinakamaayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Ngay mong madawat si Jesus Christ sa imong maluluwas, nga makasiguro ka nga human sa imong kamatayon ang imong kalag padung sa langit tungod diha ni Kristo, tungod sa imong pagtuo ni Kristo nga imong maluluwas. Ang maayong balita nagahisgot nga si Jesus Christ muluwas. O wala lain nga pagtuo, wala na lain pa nga makaluwas, only the Lord Jesus Christ. Dapat imong ibutang imong pagtuo gadiha ni Kristo, mahimo ka nga makaangkon sa kaluwasan sa imong kalag. Maybe this morning you are not saved, wa ka kasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit, ayaw paglangan dawata si Kristo karon. Maybe the Holy Spirit is convicting to your heart. Ayaw pag-resist dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Na unsa man nga dalan ang imong giagian karon. Unsa man imong pagtuo nga imong gituhuan karon. Natuo ka nga imong reliyon mo'y makaluwas, ang imong maayong binuhatan mo'y makaluwas. No? The Bible says, ingon si Jesus Christ, walay makaadto sa mahan, gawas kung pinaagi kaniya. Only Jesus can save you. Ang Diyos gusto siya nga dili ka mo biya ning balay tigumanan nga di nimo madawat si Jesus Christ kay mo maluluwas. Maybe ka, pastor, gidawat na nako si Kristo. I know that I am saved. God wants you to follow Him. Musunod ka niya. Imo siyang sundon. Aron ang uban, maka pinaagi sa imong testimonyo, pinaagi sa imong kinabuhi, magamit ka sa Ginoo so others also may be saved. Christian, the hope of the people is the gospel. God commanded us to preach the gospel into the whole world. That's the reason why. But
why we need to give permission. Why we need to sacrifice for the sake of others para sila makakabot sa kinabuhing dayon. But this morning, sa katapusan, if you are not saved, kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan, maybe it's the first time you hear the gospel na si Kristo ang maluluwas. Kung wa ka kasiguro pa, kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. Pastor, I don't know where I'm going kung mamatay ko. There's two places nga imong padulungan. It is heaven or hell. Pastor, wagi ko masayod. Nagampo ko sa Ginoo nga imong abrihan ang imong kasing-kasing karon o mong imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Imo siyang pasudlon aron makasiguro ka nga inig kamatay nimo ang imong kalag moadto sa langit. Nining kinabuhi dili ta kasiguro because we are all sinners. But in the Lord Jesus Christ, we have an assurance. Kay mo nagisulti sa pulong sa Ginoo. Ang Diyos dili siya gusto nga dunay usa nga malaglag. Ay ang gusto nga kita tanan makakabot sa paghinulsol sa atong mga sala o pagdawat ni Jesus Christ. Manindog ta palihog. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much, O God, nga ikaw, Lord, nagaluwas ka namo. Salamat, Lord, sa mga bisita nga naa karon. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagadala kanila. Lord, I pray nga ikaw magapadayon sa pag-convict sa ilang kasing-kasing, that they will accept you as their Lord and Savior. Lord, ayaw tuguti nga mulakaw sila nga di nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Lord, ako nagpray gada, I ask the Holy Spirit to convict every heart nga wa pa masave. Lord, ako nagpray nga dili sila mo gawas ning balay tigumanan nga dili nila madawat ang kinabuhing dayon nga naa ning Jesus Christ. Nga ilang pasudlon si Kristo nga ilang maluluwas. Lord, bless the invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. Just bow your head and close your eyes. Christian, you need to pray that the Holy Spirit will work on our visitors. Madawat nila ang kinabuhing dayon. Para sa among mga bisita karon, there is only one way to be saved. Dawato nato si Jesus Christ nga atong maluluwas. Maybe this morning, wala, yani ka din pero wa ka kasiguro. Yung ka, Pastor, wala ko kasiguro kung mamatay ko, padulong ang akong kalag. I don't know, kung akong padulong. Wa ko masayod, wa ko kasiguro ang akong kalag, ihuman sa kong kamatayon, muadto sa langit. Dapat imong siguruhon ang imong kaluwasan. Usara nga paagi nga mahimo kang makasiguro, pinaagi sa imong pag-abri sa imong kasing-kasing o imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Maybe this morning mayon ka, Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Jesus Christ nga akong maluluwas. I feel the conviction of the Holy Spirit. I want to receive the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ayaw kauaw, ipataas ang imong kamot, huwag maglingi-lingi. Pastor, I want to be saved. Just bow your head and close your eyes. Kinsay mo dawat sa Ginoo, Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Kristo karon nga akong maluluwas. Ibutang na ko nga akong pagsalig diya kaniya. Taas lang imong tunga kamot, tanailan nga imong siyang dawaton. Na doon na ba? Come on. Ayaw kawaw. Ayaw kawaw. Amen. I said, 1, 2, 3, 4, 5. Ano na ba? Ano na ba kay ikaw unom? Say, I see many hands. Dito sa loyo, diri sa tunga. Ato nagpataas sa ilang kamot, sunod ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Pinaagi ni nga pag-ampo atong matawag si Jesus Christ. Aron ato siyang ma-invite diya sa imong kinabuhi. Bisan pa wala ka nagpataas sa imong kamot, pero gusto nimo dawaton si Kristo karon nga imong maluluwas. Sunod ni nga pag-ampo diha sa imong gilingkuran. Sunod ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. If you want to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, katong pipila nga nagpataas sa ilang kamot,
Sunod nini, bisang wa ka magpataas, pero gusto ni mo dawaton si Kristo karon. Sunod nini nga pagampo, nga akong pagahimuon karon. Sunod nini nga pagampo, if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, sunod nini nga pagampo, Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa krus. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang tuhuan karon. Ako kang saligan nga kinasing-kasing. Please come to my heart and save me. Ang akong ngalan isulat diya sa libro sa kinabuhi. Amen. Salamat sa nagpataas sa ilang kamot ganina. Salamat sa nagdawat sa Ginoo. Remember this day, this is your spiritual birthday. Karon mo na himong anak sa Diyos. Para sa mga Kristohanon, Christian, usaragi paagi nga ang tao maluwas. Pinaagi ni Kristo. And that's the reason why we keep on serving the Lord, sacrificing for mission. Because we know nga hapit na mubalik ang Ginoo. There's no time na magpalayo ta sa Ginoo. Maybe doon na kay kaluyahon sa imong pagkakristohano. But God wants you to come to the front and just talk to God. Please come on. We need to continue serving God. People are dying and they don't have hope of eternal life. God wants to use you. God wants to bless you for the sake of the gospel. That's the reason why we came every Sunday to worship God. Because we are praying that God will use our lives, we use our church to be a blessing to others. Maybe naluya ka sa pag-support sa mga missionaries, paghatag sa imong faith promise offering. Just talk to God. Diha sa Ginoo imong mabatunan ang kadasig. The Holy Spirit, He will encourage us. He will guide us. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, sa mga kamot nga nagdawat nimo. Salamat, Ginoo, sa mga tao nga nagdawat nimo. Lord, I pray that they will grow spiritually. Lord, thank you for the Christian right now. They're kneeling down, they're praying. Lord, bless their hearts, O God. Lord, salamat kayo sa mga nagdalag bisita. Lord, i-bless sila. Salamat kayo sa among mga bisita. Lord, panalangini sila nga sila mo grow spiritually. Ito nagdawat niya kanimo. Lord, maybe doon na pag yun nagpagahay sa ilang kasing-kasing. Lord, I will pray that you will continue. Speak to their hearts. Dining si manahon na karong gabi. Bisag wala na sila sa simbahan, that they will realize that they need to be saved. And they will call your name and I will accept you as their Lord and Savior. Lord, thank you so much for blessing this church. Lord, bless every one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Bless